Mahigit 2,500 families ang naapektuhan nagkaroon ng massive fire dito sa Parola Compound, Manila. Pagkatapos ng massive fire, nabigyan agad ng mga financial support ang mga pamilyas na naapektuhan na merong temporary shelter muna at cash assistance para sa kanilang panimula. Ilang araw na yun nakalipas, nagsimula na silang magtayo ulit ng mga bahay. Karamihan dito ay gawa na sa hollow blocks. Dati kasi yung mga bahay ay gawa lang sa light materials kaya mabilis kumalat yung apoy. So dito sa harap lang ng Parola Compound kung saan nagkaroon ng massive fire ay nagsisimula na ang bagong construction ng bagong tulay. Ito po yung North-South Harbor Bridge. Actually matagal na itong plano. Ang civil works ito ay mga 2021 pa yan. Pero ngayon, meron ng mga heavy equipments at may na-demolish na. So itong bagong tulay ay dito lang sa harap ng Parola Compound kung saan nasunugan yung mga bahay. Papunta tayo Parola. Ito yung update natin ng mga bahay na nawasak after nung nagkaroon ng massive fire. So dito pala kabay, harap lang mismo Parola, doon sa Baseco, may nagsisimula lang palang construction doon. Yan po yung North-South Harbor Bridge. So matagal lang propose tong project na to, pero ngayon yung construction, actually may nagiba na ng mga bahay doon eh. Sabay, update natin ulit dito kasi after nung masunog, marami nagtatanong kung tatayuan ba ulit ng mga bahay. Pero ngayon kasi nakuha na nila yung ayuda tsaka yung temporary evacuation nila. Tingnan natin yung sitwasyon ng mga bahay. Parang nagtatayo na daw sila ulit. Ito ka ba yun, one of the most dense area ng Manila, dito sa Tondo. Ito ka ba yun, maraming mga trucks na dumadaan dito. The biggest slum sa Manila. Yun, sa labas pa ito mga gamit nila eh. Barangay 275. Mayroon na nasimulan. Wala palang relocation muna. Pagbawa ka dito, mahirapan nga pumasok. Nabilis naman ako kasi dire-diretso na itong papuntang ko ni Pasig River. Kita na yung Pasig River dito, sir, no? Okay, thank you. So, nagsisimula na yung construction ulit ng mga bahay para dito. So, gawa na sa konkreto yung karamihan yung sisimula, no? Ayan, nakatayo na pala ulit, no? Bilis pala, ilang araw lang yung nakalipas, no? Saan, sir? Saan na bahay mo? Ito? So ito mga hollow blocks, sir, bagong gawa lahat to. Katatayo lang yan. Ang bilis ah. Ang bilis pala makonstruct, no? Kasi alam mo naman magkagawa rito po, mabilis gumawa eh. Nabigay na yung mga ayuda, sir, galing sa iba't ibang no? Oo. Donation, DSWD. Oo. Yun, may ano, 10. Sa DSWD. Ewan ko, ilan sa 30. 30. Malaki DSWD na. Oo. Saktong-sakto, sir. Magkano ba ang per con ngayon, sir? Per hollow blocks ngayon? Parang 10 piso yata isa ganyan? 7. 7, no? Tapos yung
Panghalo, semento tsaka buhangin. Ay, yung antol ko, semento sa kabuhangan. Tapos kahoy, tapos yero sa taas. Yan yung pinakabubong niya na. Okay. So, kung di naagapan niya, ubus yan, gadulo. Buti naagapan. Oo nga eh. Yung banda ron, hindi kami nasunugan. Dito lang. Ito yung maraming damage dito, sir. Ito, no? Oh, yun, yung mga yung mga kahoy niyan, yan. Pero tatayuan pa ba ulit ng bahay ito dito? Kasi mukhang nasa danger zone sila eh. Iba kasi yan, ano nan, may relocation na sa iba. May relocation ng iba dyan. Oo, may relocation na iba yan. Kaya ang iba dyan, nasa Bulacan na. Kasi delikado. Kahit pag may malakas na alon na, ito yung tinatangay agad. Oh, pag may bagyo, yan. Yan ang ano dyan, pag may bagyo, malakas ang hangin. Hmm. Dapat din na tayo. Ayan, si Dulong-dulo po, sir. Hindi lang yan. Hmm. Malaki yun. Dulo pa yan. Hanggang may coast Papunta guard. rito. Punta roon, no? So halos sa gawa na dito guys, ito naman yung mga ayuda guys. Oh. DSWD, ano to? Sleeping kit. Bawat pamilya ay makaka-receive nito. Bilis pala, siguro mga 3 weeks lang. Ayan, guys, oh. Ayos mo yung beam na yan kasi ang ilalim ng basura nila eh. Pag may beam na yan, pwede na natin patambakan yan. Bilis pala guys dati kung dito, halos sa wasak ng mga bahay. Ngayon ay gawa na sa hard mat. Puro hollow blocks na. Yan. Kaya guys, hanating natin yung dulo. Kasi po yung sisimula pa yung kwan dito. Construction. Sinisimula ng talagang literal na harap lang dito sa mga bahay mismo. Yung gagawin nila. Yun o. Ito na nga ginagawa. Sa harap lang. Tapos meron ng barko dito sa gitna. So malamang dito tatawid dyan sa Pasig River. Diretso dito sa mga kabayan. Talagang literal na sa harap lang talaga yung mga bahay dito. Oh. So ngayon naman, wala namang balita daw na natamaan sila dito kasi simula pa sila sa construction ulit. Baboy yung tubig ngayon dito. Oh, lupa na itong inapakan natin. Mahangin dito guys. Yan naman yung Baseco. Nakatayo na ulit yung mga bahay dito after ilang linggo nung ito ay nawasak dahil sa massive fire. At ngayon naman sa harap, ito na yung ginagawang bagong tulay, North-South Harbor Bridge. Alam nyo ba na dito sa dalawang port area na to, yan po yung Paseco, napakarami ng mga trucks dumadaan. Kaya naman itong pagpapagawa ng tulay, mas mabilis yung access. Yung mga galing dito sa Paseco, papunta dito sa may Parola, kung saan dito din yung port area. So itong mga bahay na nawasak ay nagtatayo na ulit. Maan pa to sila ulit or baka ma-demolish ulit yung mga bahay. Sayang naman kasi dito yung mga possible area na daanan nitong tulay na project. So ito po yung one of the biggest slum dito sa Manila, Parola. Ganito kadami pa ang kailangan mabigyan ng relocation dahil literal. Kita mo ito kabay, no? Kalsada lang to. Ito yung mga extension. Pero sa kasalukuyan ngayon, nagsisimula na itong pabahay ng
national government. Yan po yung 4PH. Pamansang pabahay para sa Pilipino. Hopefully, mabibigyan dyan ay lahat ng mga nandito, no? Para mabigyan na to ng sila ng relocation.